So, nakikita natin dito guys na yung mga disappointments, yung mga emotional pain na nararamdaman nyo sa relationship guys dahil dito sa mga disappointments ng relationship. Pero nakikita rin natin dito na mahal pa rin kayo ng person nyo or mahal nyo pa rin yung isa't isa guys, no? So, kung mapapansin nyo, pero I'm also sensing na parang parang sinusubukan ninyo na ma-overcome or malampasan yung mga problema nyo mga kapiksi. At saka parang you're taking it one step at a time. Parang hindi nyo minamadali. Hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. So titingnan natin yung nararamdaman sa inyo ng person nyo mga kapixie. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi, pwedeng positive, pwedeng negative. If in case hindi kayo naka-resonate dito, subukan yung panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo mga kapixie. So ito yung mga mensahe sa inyo ng person nyo. Ito yung mga gusto niyang sabihin sa inyo mga kapiksi. So, unang-una, balisa yung person mo, kakaisip sa'yo. Lalo na kung pinapakinggan nyo guys yung ating pampabalisa subliminal, no? I think of you at night when the world is asleep and my mind is awake. So, especially sa gabi, mga kapiksi, kapag let's say, for example, tapos na siya magtrabaho, nasa bahay na siya, ganyan, and nakahiga na lang siya, palagi kayong naiisip ng person nyo. And actually, even the whole day, especially guys, pag nakikinig kayo ng subliminal natin na pampabalisa, kasi nga, kaya nga nakalagay dun sa title is 24/7, no? Kasi yung mga affirmations na nilagay ko doon, as in, pagkagising nila sa umaga hanggang sa pagtulog nila sa gabi, wala silang iisipin kundi kayo, kahit anong ginagawa nila, kahit magkalayo kayo, kahit di kayo nagkikita, hindi kayo nag-uusap, you are always on their mind mga kapiksi. So malalaman nyo din na balisaan na sila kapag nababalisaan na rin kayo, because nagkakaroon ng thought transmission, or kapag hindi sila maalis sa isip nyo, ibig sabihin they are always you are always on their mind as well. Okay? Dahil yun sa thought transmission mga kapiksi. So another message is, I have karmic debts that need to be paid before I can come back to you. So, pwedeng hiwalay kayo nitong person mo, or pwedeng LDR kayo, ganyan. And marami siyang inaayos sa buhay niya, mga kapiksi. Yeah, so, pwedeng, kahit nahiwalay kayo ng person mo, palagi kanyang iniisip mga kapiksi, and parang inaayos talaga niyo yung buhay niya. So, pwedeng meron siyang balak na balikan ka, pero hindi niya sinasabi sa'yo. Lahat yun nasa plano lang niya. Depende kung tatanggapin mo pa siya in the future, at saka kung available pa kayo parehas, diba? Syempre, kung meron ng mga sabit-sabit, hindi na pwede. And I cannot support your actions. It's too much for me to deal with. So, pwedeng ito rin yung dahilan kung bakit nagkalayo kayo mga kapiksi, kasi parang hindi niya kaya, no, na panindigan ka, or hindi niya kaya na ibigay sa'yo kung ano man yung or pwedeng magkaiba lang talaga kayo ng preference guys. Okay? So, comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan, Cancer. Tingnan natin yung mga emosyon sa relasyon na to. Pwedeng nararamdaman nyo, pwedeng nararamdaman nila, pwedeng parehas kayo, Cancer. So, disgusted, merong feeling ng disgusted, meron ding peaceful, and meron ding disappointed mga kapiksi. So, ito guys, these are mixed emotions, no? So, pwedeng disappointed at saka disgusted, na nagkahiwalay kayo, or dahil dun sa mga negative na nangyayari sa inyo. And yung pagkakahiwalay nyo ng person mo, mga kapiksi, especially kung hiwalay na kayo, or feeling ko naman yung iba sa inyo parang hindi hiwalay pero hindi na kayo masyado nag-uusap mga kapiksi, mas payapa kayo, no? Kumbaga parang hindi nyo na pinag-uusapan yung mga problema, yung mga issues nyo, and parang mas pinipili nyo na lang yung peace of mind over dito sa mga disappointments and disgust na
nararamdaman nyo sa isa't isa. Ito dahil sa mga ano to guys, no, mga negative na nangyayari sa inyo, kung nag-aaway kayo, kung meron kayong mga hindi pagkakasunduan, natural lang naman na magkaroon ng disappointments sa relationship. So, comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Hanapin natin yung feelings, energy, at saka yung energy ng Cancer. Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course para sa inyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So, if meron kayong mga interesado kayo dyan guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Cancer, kayo ay represent ng King of Cups. Ito yung ating feelings, energy. Meron ditong presence ng air signs guys, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaaring may air element kayo sa inyong natal chart or pwedeng air sign yung person mo. So, nakikita natin dito guys na yung mga disappointments, yung mga emotional pain na nararamdaman nyo sa relationship guys dahil dito sa mga disappointments ng relationship. Pero nakikita rin natin dito na mahal pa rin kayo ng person nyo or mahal nyo pa rin yung isa't isa guys, no? So kung mapapansin nyo, pero I'm also sensing na parang you're parang sinusubukan ninyo na ma-overcome or malampasan yung mga problema nyo mga kapiksi, at saka parang you're taking it one step at a time. Parang hindi nyo minamadali na maging okay kayo ng person mo. Kumbaga parang paunti-unti, no? Paunti-unti na binabago nyo na maging harmonious yung relationship nyo. And kumbaga parang imbes na tingnan mo yung mga negative traits nila, imbes na tingnan nyo or mag-focus kayo dun sa mga pangit na ugali ng person nyo or dun sa mga pangit na nangyayari sa inyo, you're trying to remember kung ano yung magaganda dun sa person mo and kung ano yung magaganda dun sa relationship nyo. And for some of you guys, parang feeling ko wala namang bumibitaw pa dun sa relationship nyo, o kaya naman parang gusto pang ipaglaban guys, no? And this is true na palagi kayong iniisip ng person nyo, mga kapiksi. Kung hindi man kayo masyadong nag-uusap ng person mo, let's say for example, nagtataka kayo bakit ang cold ng person mo, bakit hindi sila nakikipag-usap sa inyo. Rest assured mga kapiksi na kahit hindi sila nakikipag-usap sa inyo, nasa isip nila kayo palagi. Okay? Nasa isip nila kayo palagi, mga kapiksi. So, kaya nga sabi ko sa inyo, palagi lang kayong makinig nung pampabalisa subliminal. I-combo nyo yung pampamis na subliminal. Ewan ko na lang. Okay, and meron ditong fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. So, marami talagang pagsubok mga kapiksi, no? Kaya, ito yung mga balakid kasi sa relationship nyo, guys. Una, yung mga conflict nyo. Pangalawa, nagpatong-patong, no? So, kumbaga nagpatong-patong yung mga negative na nangyari sa inyo, nagpatong-patong yung mga problema nyo, nagpatong-patong yung conflict nyo mga kapiksi, na naging dahilan ng parang pagkasira ng harmonious na relationship nyo ng person mo. And although nakikita natin na mahal nyo pa yung isa't isa and may feelings pa, no, parang as of now, mas natatabunan siya ng mga problema nyo, no?
And yeah, so kailangan nyo mag-move on dito sa mga problema guys, especially kung wala naman kayong balak na makipaghiwalay dito sa person mo. For some of you, pwedeng LDR kayo nitong person mo, mga kapiksi. So let's say for example, wala naman kayong balak na makipaghiwalay dun sa person nyo, mga kapiksi, and you want to make this work. Ibig sabihin, gusto nyo talagang maging okay yung relationship nyo. Ang unang kailangan nyong gawin is kalimutan yung mga problema, magpatawad sa isa't isa, mga kapiksi. Everything that happened in the past, it's already in the past, no? Tapos na yun. So kung paulit-ulit yung babalikan yung mga problema na yun sa isip nyo, hindi talaga kayo magkakaroon ng harmonious na relationship. So you have to let it all go, mga kapiksi, and mag-focus kayo dito. This will save your relationship, mga kapiksi. Pwede pang ma-save yung relationship nyo kasi mahal pa kayo ng person nyo, mahal nyo pa yung isa't isa, and sabi ko nga sa inyo, nasa isip kayo palagi ng person mo. So meron akong sa video course guys, yung paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. So kahit na walang third party sa relasyon nyo, mga kapiksi, pwede kayo mag-avail ng course na yun kasi nandun din yung paano magkaroon ng harmonious na relationship. Okay? So yeah, if gusto nyo lang naman guys, so kaya naman makinig na lang kayo ng mga relationship subliminals natin. Libre lang yan lahat dito sa YouTube. Pero pwede pa itong maisalba kung gugustuhin nyo, pero kung ayaw nyo na, syempre game over na yan, mga kapisi. Pero doon sa mga may gusto, as long as gusto nyo pang i-save yung relationship nyo, Cancer, pwedeng talaga. Okay? Alright, so yeah. Comment down below, Cancer, if feeling nyo nakaresonate kayo dito. And for more tarot readings, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga pampaswerte or relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.